Exodus 27 verse 1 to 3. Magpapagawa ka ng altar na gawa sa akasya. 7 kalahating talampakan ang haba. 7 kalahating talampakan din ang lapad. At 4 kalahating talampakan ang taas. Palagyan ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok. Nakasama ng ginawa ng gawin ang altar. Pabalutan ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay kailangang gawa sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne, at mga lalagyan ng baga. Amen. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodo chapter 27 verses 4 to 7. Gumawa ka rin ng parilyang tanso at ang bawat sulok nito ay kabitan mo ng isang argolyang tanso na siyang bitbitan. At ikabit mo ang parilya sa ilalim ng tuntungan ng altar. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa punong akasya at babalutin din ng tanso. Isuot mo ang mga ito sa mga argolya ng altar kung ito'y kailangang buhatin. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 27 verse 8 to 10. Kaya nga't ang altar na gagawin mo ay may buwang sa gitna ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ang tabernakulo ay igagawa mo ng bulwagang tatabingan ng mamahaling lino sa paligid. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing na isasabit sa 20 posteng tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 27. Na napunta pong verse sa akin is verse 11 to 13. So, basahin po natin. Ang ilalagay sa gawing hilaga ay tulad din ng nasa gawing timog. 45 metro ang haba ng mga tabing nakasabit sa 2 posteng tanso na nakatindig sa 2 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang paras. Sa gawing kaluran naman, 22 metro ang haba ng tabing sa isasabit sa 10 posteng nakatindig sa 10 patungan. Ang luwag ng harapan sa gawing silangan ay 22 metro rin. Yan lamang po. Salamat sa banal na salita ng Panginoon. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 27 verse 14 to 16. Ang isang tabi ng pintuan nito ay lalagyan ng kurtinang may habang 6.6 na metro na nakasabit sa 3 poste. Nakapatong sa 3 tungtungan. Ganoon din sa kabilang gilid. 6.6 na metro ang haba ng kurtinang nakasabit sa 3 poste. May kanya-kanyang tungtungan. Ang mga kurtina naman sa mismong pinto ay 9 na metro ang haba. Yari sa asul, ube at pulang lana. Pinong lino na maganda ang borda. Isasabit ito sa 4 na poste. Posteng nagkatungtong sa 4 na patungan. Yun lamang po. Amen. Exodus chapter 27 verse 17 to 21. Sabi mo dito, 17, all the posts around the courtyard are to have silver bands and hooks and bronze bases. 18, the courtyard shall be 100 cubits long and 50 cubits wide, with curtains of finely twisted linen 5 cubits high and with bronze bases. 19, all the other articles used in
the service of the tabernacle, whatever their function, including all the 10 pigs for it and those for the courtyard, are to be of bronze. 20. Command the Israelites to bring you clear oil of pressed olive for the light so that the lamp may be kept burning. 21. In the tent of meeting outside the curtain that shields the ark of the covenant law, Aaron and his sons are to keep the lamps burning before the Lord from evening till morning. This is to be a lasting ordinance among the Israelites for the generations to come. Shalom everyone. Peace po.